kagabi at tinapos ito ngayong hapon. Sa 46 buildings, Dominic, 5 pa lang na gusali ang napasok ng mga otoridad kung saan nakita nga dito ang mga ginagamit nilang pan-scam tulad ng mga computer, SIM cards at mga scripts na nakasulat sa Chinese characters. May ginawang isang tindahan sa loob ng buong at may ginawang tindahan sa loob din at meron din restaurant, nightclubs, barber tulad ng spa at salon, mayroon din clinic. Nagkaroon din ng Dominic ng otoridad na ginawa nila ito para hindi maramdaman na sila o mga biktima sila na nakakulong o biktima ng human trafficking. May na-rescue rin ng mga ilang hayop o aso na nakalagay pa sa mga cage. Na-discover rin ang isang room na hinihinalang isang torture room kung saan nakita naman dito ang mga torture paraphernalia tulad ng baseball bat at isang baka na pangkuryente at marami pang iba. Maroon din yung mga damit na nakasampay sa labas ng mga building at yung mga electric fan Dominic ay nakabuta pa dito na umaandar at kahit pa yung kanilang mga aircon ay nakapon. Sabi ng mga otoridad, ibig sabihin lang daw nito na iniwan at tumakas ang mga tao sa loob ng compound. And yung mga nakita ko ng mga SIM cards, marami daan na SIM cards, may mga computers na ginagamit nila. May mga internet kami manual na nakasulat sa Chinese characters. Meron po tayong nakita mga rooms kung saan nakita po natin yung mga baseball bats, mga steel sticks na ginagamit po pamalo. Dominic, tinapos mga 5 p.m. ngayong hapon, tinapos nila ang paghalughog sa mga gusali dito. At ipapatuloy ito sa Lunes dahil bukas linggo at walang mga trabaho or day off yung ilang mga otoridad natin. So ipapatuloy nila ito bukas. Sa Lunes, ipapatuloy nila ang paghalughog at ubusin nila yung lahat ng 46 na building na nasa loob ng compound. Dominic? Alright, maraming salamat, Joel Talakay. Samantala, nagtungo sa South Korea ang COMELEC para gabayan ang mga Pilipino roon sa bagong paraan ng pagboto online at silipin ang mass production ng vote counting machines para sa 2025 elections. Yan ang ulat ni Luisa Erispe. 7 taon nang nasa South Korea ang overseas Filipino worker na si Jomar. Pero para sa kanya, para maipakita pa rin ang pagka-Pilipino, ay bumuboto pa rin siya kapag halalan. Kaya kahit 3 oras ng biyahe mula Gwangju papuntang Seoul, ginagawa niya ito noon para lang makaboto. Pero ngayon, mas excited siyang bumoto nang malamang may internet voting na. Mas convenient sa para sa aming mga OFW and good din siya para sa mga kababayan like mga document na takot lumabas. So one is accessible siya. Sana lang secure yung mga votes. Si Jaya naman, na ilang taon na rin sa Sokol, aminado na siya daan din ang pagboto kapag halalan dahil schedule sa trabaho ang kalaban ng mga OFW dito. Pero dahil sa internet voting, ang mga kaibigan niyang Pinoy sa Korea, iniinggan niya na rin. Kaka-chance na bumili dahil sa Mexico kami dito sa trabaho and kung sila po ay magsasadya sa MSC para pumunto, medyo Sabi ng National Elections dito sa South Korea, ang unang beses na nagkaroon sila ng voting education para malaman ng mga OFW nang makabuka na sila gamit ang kanilang mga gadgets so online. At kulang naman ang mainit na pagtanggap ng mga Pinoy sa Korea. Sabi ng COMELEC, sa lahat yan, marami ng mga pagkakaikan ng voto. Noong 2022 elections kasi, sa 6,757 na mga Pinoy sa Korea, 700 na bumoto. Ang gagawin po talaga natin massive interpretation kasi ganun. Dahil namin kung bakit nabito tayo sa South Korea. Gagawin pa rin po natin sa iba't ibang parte ng mundo. Pero may bagabag pa rin ang ilang OFWs. Secure ba ang gagamitin nilang sistema? Paano natin siguro kung makaka? Kaya maglalag ang voting system sa oras ng eleksyon. Higit sa lahat, papasok ba ang kanilang boto? Sagot naman ng COMELEC, dadaan sa 3
biometrics ng sistema, kaya siguradong pasok ang kanilang boto. So, yung mga kababayan natin, wag ko sila. Yung mga gagawa natin para secure ang kanilang bayan. Verifiable. At dapat yung Samantala, tayo sa isyu ng seguridad, isa rin sa balakid, bakit muna nagpaparehistro ang ilang Pinoy sa Korea ay dahil marami anya ang PNP o undocumented. Pero sabi naman ng Embahada at COMELEC, handa silang asikasuhin ng papel at rehistro ng mga Pilipino sa ibang bansa. Ayusin po ang kanilang estado at makaya sa tayo ng ugnayan sa ating mga counterparts sa gobyerno para maayos po yung mga kasi ayaw nila magdahilan ng pulot-pulot. Dito sa kanila ng kasi sabi ko, hindi ko mag-alala, magkaiba po ang kanilang botante at yung kanilang status. Dito sa South Korea, nasa 60,000 mga documented na Pilipino. Pero iilan lang ito ang mga rehistro. Pero kung yung election sa internet voting, maaga sila ng maraming mga Pilipino sa ibang bansa ang makakapunta sa kalala. Wala dito sa Busan, South Korea, Lisa Erisper, sa Pambansang TV, sa Pangalaman ng Pilipinas. Sa ibang balita, tagumpay ang naging paglulunsad ng administrasyon ng iba't ibang programa sa Davao del Norte. Bukod sa Bagong Pilipinas Servicio Fair, sinimula na rin doon ang CARD, Sibol at ISEP for the Youth Program. Yan ang mula ni Bella Las Boras. Sa isang makulang, libre at masayang pasasalamat kung saan nagtapos ang Bagong Pilipinas Servicio Fair kagabi sa Davao del Norte. Ilang sikat na personalidad at banda ang nagtanghal dito, bagay na lubos ang ikinasaya ng mga presidente. Bago niya, buong araw na bumuros ang iba't ibang ayuda, serbisyo at programa sa BPSF Caravan sa probinsya. Sa kabuuan, umalo sa 913 million pesos o halos 1 bilyong pisong halaga ng tulong at serbisyo ang naihatid ng administrasyon sa Davao del Norte para sa higit ng 50,000 na benepisyaryo. But wait, there's more. Bukod sa BPSF Caravan, inilunsad din sa Davao del Norte ang ilang mahalagang programa tulad ng Integrated Scholarship and Incentives o ISIP for the Youth Program para sa mga estudyante, Startup Investments, Business Opportunity and Livelihood o SIBOL Program para sa mga maliliit na negosyante sa lugar, at Cash Assistance and Wise Distribution o CARD Program para sa mga kababayan na nagtapos sa probinsya. higit na 2 milyon beneficiary, 3,000 pesos kada beneficiary at 10 kilo ng bigas sa inyo lahat. Sa halip po ng ating pagkataas ng dito ng presyo, dito pa namin isip natin kaya yan po ng ating mga presidente na kaya natin lahat ang tulong sa bayan. Alam tayo ng paraan. Para kay House Speaker Martin Romualdez na siyang nanguna sa iba't ibang programang inilunsad sa lalawigan, may tuturing at tagumpay ang mga naging aktibidad ng administrasyon. Si dating Pangulo at ngayon Pampanga Representative Gloria Macapagal-Arroyo na isa sa 167 na kongresista na nagbigay suporta sa mga programa sa probinsya, may mensahe rin. Congratulations to the people of Davao del Norte and Tagum City, and many thanks to President Marcos and Philippines. Sa mga susunod na linggo at buwan, target ni Speaker Romualdez na dalhin sa iba pang panig ng bansa ang mga programang ito at sunod na rin sa hangarin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mailapit sa mga Pilipino ang iba't ibang servisyo ng gobyerno. Melalas Moras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
Sa Albay, mahigit 5,000 benepisyaryo ang kahatiran ng tulong ng pamahalaan sa pangunguna ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Samantala, binigyan din naman ang benepisyong hatid ng pinaguriang legacy projects ng Administrasyong Marcos sa pagpapalago ng ekonomiya. Yan ang ulat ni Denise Osorio. Sa gitna ng nakapipinsalang tagtuyong dala ng El Nino, napagod lang ang mga magsasaka ng isda sa pagkayod hanggang sa wala na silang madala sa sarili nilang pagkainan. Kabilang ang magsasakang si Mang Roman ng Masbate sa mga dumanas ng dagat na ito ng kalikasan. Kung tingin nyo, yung second cropping ko po hindi ko nakuhanan dahil namatay sa sobrang init. Hindi rin mabilis ang pagbalik ng kanilang puhunan dahil 4 na buwan ang inaabot bago sila makaani. Tuloy-tuloy lang. Minit naman. Ang mga ibang na nangangailangan ng panahon ang pinagtugunan ng pansin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagdayo niya sa Legazpi City, Albay nitong Biyernes. Ang mga magsasaka sa Pilipinas ang bumubuhay sa ating mga kababayan. Ngunit nakakalungkot na kayo ang nagpapangyay sa taong bayan ay kayo naman. Kaya hindi na tayo ang sarili ninyo at ang pamilya ninyo. Titiyakin natin ang mga katigil na nakaway. Mahigit 5,000 benepisyaryo tumanggap ng Presidential Assistance to Farmers and Fisher Folks o PASF habang simula muli. Malaking halaga po yun. Bakit na po yung kayo? Dahil wala na akong binhi. Walang may tatangin. Kung meron pa, makakabili kami ng binhi at saka yung pulverizer. Yung ang pinakamahalaga sa ating magsasakay. Alam natin ang ating mga frontline, laging nanguna sa ating dagat para sa economic stability. Kaya ang pagluot sa kanila ay hindi lamang para sa kanilang kabutihan, kundi para rin sa kabutihan ng buong bansa. Binigyang din naman ni Ako Bicol Party List Representative Elizalde Co ang malaking tulong ng legacy projects sa Administrasyong Marcos para makausap ang ekonomiya hindi lang ng Bicol kundi ng buong Pilipinas. Legacy of food security, nandiyan din ang inyong legacy Pinamunuan naman ni House Speaker Martin Romualdez ang groundbreaking ceremony ng 20-story legacy building, Integrated Specialty Wellness Center Hub ng Bicol Region Hospital at Medical Center. Isa rin itong legacy project na dahil natugunan ang mga pangangailangan ng buong region. May tuturing din itong world class at may tuturing sa hospital ng Singapore. has always been a very, very proud people. At itong nag-celebrate natin, nag-capture groundbreaking 20-story legacy Bicol Regional Hospital and Medical Center. Sa totoo lang, medyo nagulat ako. At kami po, sa Jose, dito sa Masarili, nakita natin perspectives. Nagulat kami talo ng Manila. Parang nasa Singapore tayo. Parang sa Amerika tayo. Kayo po, dito sa Bicol, you will be the model. Kayo maging gold standard sa ating mga medical doctors. Itong testament ng ating vision, President Ferdinand Marcos Jr., a legacy of his father and his father, President Ferdinand Marcos Sr. and First Lady Mary. Talaga nasa puso na Hangad ng administrasyon na maging masagana at produktibo ang bawat Pilipino, kung kaya't ipinapangako ng Pangulo na tuloy ang pagtulong ng gobyerno sa taong bayan.
Denise Osorio, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas. Binigyang diin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na paghandaan ang posibleng epekto ng nakaambang La Nina. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente. Maghanda sa posibleng epekto ng tag-ulan. Yan ang binigyang diin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga lokal na pamahalaan kasabay ng formal na pagdeklara ng pag-asa na tapos na ang El Nino. Sinabi ito ng Pangulo sa kanyang pagbisita sa Legazpi, Albay, kasabay ng pamamahagi ng presidential assistance sa mga magsasaka at mangingisda na naapektuhan ng El Nino phenomenon. Ayon sa Pangulo, gaya ng El Nino, dapat ay paghandaan ang posibleng epekto ng nakaambang La Nina, bagay na pinaghahandaang mabuti ng pamahalaan. Nais ko paalam sa inyo na naglalagay na ipapalagay para sa nalalapit naman na panahon ng tag-ulan. Kaya rin po, dapat maging handa sa posibleng paglalapit ulit ng mga malakas na bagyo at pagbaha. Dito po sa Region 5 ay maraming bagyo dahil sa ating dapat at katag-init kayo ng buong lakas at Inatasan din ng Pangulo ang mga lokal na pamahalaan na tiyaking makabuo ng plano ngayong tag-ulan, lalo't karaniwang daanan ng bagyo ang Bicol Region. Atasan ko ang lokal na pamahalaan dito sa Region 5. Kailangan ito malikas sa supply ng pagkain ang pangunahing pangangailangan ng mga Sabi naman po ng pamahalaan. Patuloy kaming magsubaybay. Nanawagan din si Pangulong Marcos Jr. sa DPWH na pakatutukan ng mga proyekto sa harap ng banta ng La Nina. Away ng kasino at ikatuloy. DPWH sumunod sa ating plano nang sa gayon ang struktura sa lalong madaling panahon. Sinabi po natin tapusin agad ang flood control project sa Region para sa ang pagbaha ng ang susunod na. Ayon sa pag-asa, inaasahan na sa 13 hanggang 16 na bagyo ang posibleng pumasok sa bansa ngayong taon. Hulyo ng nakaraang taon nang ideklara ng pag-asa ang El Nino phenomenon sa bansa na nagresulta sa bilyong halaga ng pinsala sa sektor ng agrikultura. Samantala, tiniyak naman ng Pangulo ang patuloy na pagsisikap ng pamahalaan na mapabuti ang mga infrastruktura sa kapikulan, kabilang na ang farm-to-market roads, gayon din ang mga port project para mabilis na maihatid ang mga produkto ng mga magsasaka sa merkado. Natapos na rin namin ang farm-to-market road sa ating mga magsasaka. Taugin nito, siyam pa ng farm-to-market road ang ating ipapagawa sa iba't ibang i-extend din natin ang services sa Bicol Region na kung saan sumasay wala sa sektor ng agriculture. Nakatulong sa halos 1 milyong beneficiary. Aabot naman sa 162 milyong pisong halaga ng tulong ang ipinaabot ng Pangulo sa mga magsasaka at mangingisda na apektado ng El Nino phenomenon sa Bicol Region. Pinangunahan din niya ang pamamahagi ng land title sa 1,965 agrarian reform beneficiary sa rehiyon. Kenneth Pasyente, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas. Isinagawa ngayong araw ang groundbreaking ceremony ng itatayong bagong gusali ng NBI headquarters sa Maynila na inaasahan magpapalakas sa kakayanan ng ahensya. Yan ang ulat ni Bernard Ferrer. Pinuna ang Presiding Ayon Marcos, NBI Director General Affairs, ang pagbababa ng tax
Sa yung bagong gusali ng National Board of Investigations sa Manila. Dumalo sa aktibidad si Senador Aquino Coco Pimentel III, DPWH Secretary Manuel Bonongan, at dating Supreme Court Chief Justice Renato Puno. Sa mensahe ni Senator Marcos, binigyan nito ang pagkagunan upang magkaroon ng bagong gusaling NBI upang makapagbigay ng maayos sa serbisyo sa publiko. To live up to the Bureau's vision of a world-class investigative institution, dynamic, respected, committed to the high ideals of law and order. Taong 2020 nang isinulong ni Senator Marcos na makapaglaan ng pondo sa itatayong gusali ng NBI. Inabot ito ang ilang taon hanggang mabigyan ng pondo ang proyekto na abay sa mahigit 2 bilyong piso. Sa pamamagitan nito, nakasama kasabay ang NBI bilang isang world-class investigative institution ang malaman ng cybercrime. Kayo dito sa NBO ay nakakako at ang believe. Alam po natin sa lahat, ang mga kriminal ngayon ay sobrang pagka-high-tech. A lot more techy than any one of us at hindi ka. Nagbalik na naman si Director De Lemos sa dating gusali ng NBI at ang mayaman nitong kasaysayan na inayupa sa pagkakas ng President Marcos Sr. Regional district officer sa panahon na yun ay isa lamang ang molde. Nagkakaiba na sila sa sukat sa dahil yung president ng dating president. Ang dating gusali ay may labing dalawang kung saan meron itong roof deck ng Kalipay. Inaasahang matatapos ito sa taong 2026. Dahil dadami na ako mga agents na mag-implement ng equipment, siguro mas gaganda ang ating response sa investigation. Masipan sa design sa Philippines, mag-anim na regional at district offices sa ahensya ang ginagawa. Bernard Ferrer para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Titig na naman ang mga aktibidad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nitong nagdaang linggo. Kabilang na riyan ang pangingipagpulong kay Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine at pamamahagi ng ayuda at tutulong sa Davao at Bicol Region. Yan ang ulat Alan Francisco. Nagsimula ang isang linggo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagdalaw sa bansa ni Ukraine President Volodymyr Zelensky. Personal na nagpasalamat si Zelensky sa suporta ng Pilipinas sa Ukraine. Kinabukasan ng Martes ay ang Foreign Minister naman ng United Arab Emirates ang tinanggap ni Pangulong Marcos sa Malacanang. Ngayong linggo, ilang opisyal ang pinanumpa ni Pangulong Marcos sa bago nilang tungkol. Kabilang dyan, ang bagong opisyal ng Philippine Charity Subsets Office, ng opisyal ng Liga ng Barangay, bagong Special Envoy to the United Arab Emirates, at bagong chairperson ng Regional Peace and Order Council sa Region 7. Kabi-kabila rin ang naging pulong ni Pangulong Marcos. Kasama riyan ang pulong ng NEDA Board sa panguna ng Pangulo kung saan inaprubahan ang pagpapababa ng duty rate ng bigas na mula sa 35% ay pinako na sa 15% hanggang 2028. Ayon sa NEDA, magiging daan ito upang makababa ang presyo ng bigas. Nanguna rin sa isang central meeting ang Pangulo kung saan ipinag-utos niya ang mas mahigpit na kampanya para matapos na ang online sexual abuse at exploitation sa mga bata. Pinag-usapan din sa central meeting ang pagbuhay sa minerals industry sa pamamagitan ng exploration initiatives. Nitong Martes, hinarap rin ni Pangulong Marcos sa mga opisyal ng Philippine National Police sa isang command conference. Binigyan ng update ang Pangulo sa kampanya ng pulisya laban sa 8 focus crimes. Nitong Miyerkules, ay mga miyembro naman ng Private Sector Advisory Council, Infrastructure Sector Group ang hinarap ng Pangulo at pinakinggan ng mga rekomendasyon kung paano may sasaayos ang infrastruktura sa bansa, kabilang dyan ang para sa transportasyon. Biyahing Davao Region naman ang Pangulo nitong Webes para sa pamahagi ng tulong at ayuda sa mga magsasaka, may isda at kanilang pamilya na naapektuhan ng El Niño. Sinulid ni Pangulong Marcos ang Davao del Norte, Davao de Oro at Davao Oriental. Pagsusubukan natin na mas lalo na galing panahon ay walang Pilipinong nakalubog sa baha at sa kahirap. Ito po ang bagong Pilipinas. Sa panahon ng tagtuyot at tag-ulan,
Kagabayan niyo kami sa pagpatungo sa mas maunlad na buhay. Sa inyong suporta, nabasa, at patuloy ng pagkakaisa, matutupad po natin lahat ng ating pangarap para sa tamo na magtatagumpay tayo na isulong ang malawakang pagbabago sa buong Mindanao at sa buong Pilipinas. Mga mag-asaka naman sa Bicol Region ang nakatanggap na ng titulo ng lupang kanilang sinasaka. Magsisilbing tulay ang Certificate of Land Ownership Award at ang mga e-title na ito tungo sa mas marami pang oportunidad. Nang sa gayon ay magiging matagumpay ang mga pagsundan sinaharap ninyo sa pagsubok sa buhay at matupad ang inyong mga pangarap. Alan Francisco para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Samantala, isinumite na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Commission on Appointments ang nomination at confirmation at interim appointment ng ilang opisyal ng pamahalaan. Kabilang dito si Raymond Reyes, malagbat ng Department of Foreign Affairs, at si Francisco Tagamunila Jr. na may ranggong Rear Admiral sa Armed Forces of the Philippines. Sino mang may pagtutol ay maaaring makipag-ugnayan sa tanggapan ng CA sa Pasay City. Diniyak ng Transportation Department na magiging abot kaya ang masahe sa LRT1 Cavite Extension. Ayon sa DOTR, mananatili sa 13 pesos at 29 pesos ang boarding fare sa mga dagdag na istasyon at piso at 29 na sentimo naman sa kada kilometro na pareho lang sa pasahe sa LRT Line 1 at 2. Kabilang sa mga bagong istasyon ang Redemptorist Hacienda Station, Mia Road Station, DITX Station, Ninoy Aquino Avenue Station, at Dr. Santos Avenue Station. Magkakaroon din ng intermodal connectivity sa istasyon sa Dr. Santos Avenue kung saan may masasakyan ng bus, jeepney, tricycle at iba pa patungo sa iba pang destinasyon. Aarangkada na ang mga dagdag na istasyon ng LRT1 Cavite Extension bago matapos ang 2024. Sa ngayon, nasa mahigit 78% ng kumpleto ang proyekto na magtatapos sa Bacoor, Cavite. Tampok ang iba't ibang produkto mula sa iba't ibang tribo sa bansa sa inilunsad na Likha Free Program ng pamahalaan sa PICC. Lain ito na maibida ang kulturang Pilipino. Yan ang ulat ni Alan Francisco. Naabutan namin si Imelda na namimili sa tindahan ng mga kasuotan mula sa Kalinga Province. Ang kanyang napili, isang makulay na palda. I got this skirt. It's by this community in Kalinga and Sagada. And so it's very beautiful and they've been doing this for so many years already. Ang mag-asawang ito naman na galing Australia, nakita namin nag-iikot-ikot din para mabili. Hanga kasi sila sa mga produktong Pinoy. Ng iba, ngayon lang nila nakita. Fabric. Enjoy ang custom at I love fabric. Pottery, jewelry, pineapple leaves, lots of interesting things. Kabilang sila sa mga pumasyal sa Likha Free Program sa Philippine International Convention Center's Pasay City. Dito ay makikita ang iba't ibang produkto tulad ng mga Filipiniana, gamit ng Muslim at iba pang kasuotan ng iba pang ethnic groups o tribo sa bansa. Nariyan din ang mga kagamitang pambahay gaya ng mga mesa, upuan at mga palamuti, maging mga bago mula Pampanga. Ipinahikita rin dito kung paano ginagawa ang mga tela ng ating mga kababayan sa ibang probinsya at ang salako o sombrero na kanilang ginagamit. Kasama na rin ang mga tawon at bahul na namanap pa nila sa kanilang mga ninuno. So, malaking utang na loob namin dito. Dahil ito yung naging hanap buhay namin. So, kailangan namin i-present ito. Ipagpatuloy ng aming anak. Pangalawa araw na ng programa na bukas sa publiko hanggang sa June 11 sa Forum 2 at Forum 3 sa PICC. Layunin nitong maging tulay para mas maitaguyod ang Filipino artisans, ang kanilang mga produkto at ang kulturang Pilipino. Kita naman natin masaya yung mga artisans natin, lalo na yung mga first timer. Pero ang
nakakataba ng puso kasi yung mga bisita, mga kliyente, na yung ating mga agencies, siguro overwhelmed sila na ganito diverse sa kultura ng Pilipino, ganito sila ka-creative sa kanilang mga crafts. Nitong Huwebes, mismong si First Lady Liza Marcos ang nanguna sa paglulunsad ng programa. Nagiging daan din ito para maging venue sa posibleng partnership ng mga designer, arkitekto at iba pang kumpanya sa mga Filipino artisan. Alan Francisco para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Isang araw na naman ang nagdaan na hidik sa impormasyon at mga kaganapang kailangan ninyong alamin. Mga pangyayaring huhubog at katatak sa kasaysayan at kinabukasan ng bansa. Ako po si Dominic Almelor para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. At inyong natunghayan ang Ulat Bayan Weekend. Ang susunod na programa ay Rated PG. Ito ang nangangailangan ng pagtubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. God's power, love, and revelation are sa Bring every family! There's the Philippines! Kahit taon ng right and now of Jesus Christ! supernatural miracles abound. To our Living God Jesus Sunday Miracle Morning Service. Headed to the Living God Living God Human Service of the Living Apostle Renato at the Ministries Worship Center. Programang ito ay nagpapatuloy dahil sa mga natigil na pagtangkilik, pananalangin at higit sa lahat, katapatan sa pagkakaloob. Maraming salamat po. Panarin kayo ng Diyos at ng Panginoon sa Kristo. Tonight's episode. Ang ating pong offensive at defensive weapon laban kay Satan, crisis, kahirapan, sakit karamdaman, kamatayan, gulong buhay, ay ang salita ng Diyos. Ang Diyos ay makakanaig natin pag ang salita niya ay sumasa atin. At pag ang Diyos po ay naranasan natin, ang salita niya ay pagtitibayin niya sa buhay natin. Kasi ang Diyos at ang salita niya, hindi niyo pwedeng ba? Lahat mo nang natin na sa salita. At ang sagot sa lahat ng problema ng bawat isa naman ang kuya ay ang salita ng Diyos. Tayo po million viewer, Facebook listener ng programa ng Oras na Himala sa television at radio. Tayo po ngayon ay nasa ating pong live service dito po sa pinagpalang headquarters ng Living Light Jesus Church sa 1069 Manila, Pilipinas. Kung saan ang parang dakilang himala ay nangyaring nagaganap. At kung gusto niyo pong makaranas po ng mga lugar lang yan na hindi po tumitigil, ay buksan niyo po ng malaki ang inyong mga puso at maniwala po kayo ang Diyos ng himala, ang Panginoong Kristo ay nasa inyo po mga tabi
upang kayo po'y nagpapakit. At kayo ba lang po'y magpasalamat na kayo sa Kanya? Kayo ba lang po'y magpasalamat na kayo sa Kanya dahil siya po'y nangako at ito po ang sabi niya, Mark 16, 19-20. Nawas na ang salita niya ay nakipangaral ng totoong apostol, ng totoong lingkod ng Diyos. Ito kanyang kinukumpirma. Marami mga tanda, marami mga himala, at marami kapabalit. Dahil siya po'y kasama po natin, siya po'y nangunguna, siya po'y nangunguna. Dahil ang salita, hindi babalik sa kanya, maliban ang nais sa mangyari. Kaya hintayin ko po niyo po mga testimony sa inyong mga sulat, niyo po mga email, para mabalita natin sa bansang ito po na walang ibang manggagamot si Jesus lang. Walang ibang tagapagligtas si Jesus lang. Walang ibang provider, defender, protector, shield. Buhay natin na pwede magbigay sa atin ng eternal joy, eternal peace. Eternal life, maliban sa Kanya. At lagi niyo po ipamalita ang oras ng himala. Lalo na po ang ating 24/7 na broadcast sa YouTube. Abot nyo sa inyo mga kamag-anak, kaibigan, kakilala, ang manggagawa, kaklase, hiri ng burod, upang lahat ko'y ma-bless. And I promise you that only they will be blessed